Medyo foggy guys. Yung mga hindi pa nakakaalam, ginawa ko tong video na to para dun sa mga na-opera ng ACL para magkaroon din sila ng knowledge kung ano yung naranasan ko nung nagpa-surgery ako. Kasi parehas na legs ko, ACL reconstructed na. May 2 weeks na akong na-operahan. So far okay naman. ACL reconstruction tsaka meniscal tear repair. Dati kasi yung legs ko, nakabend lang na ganyan, naipit siya. Kasi 10 years ago, na-injured ko to nung lumaban ako ng Muay Thai. Pagtuhod ko doon sa kalaban ko, pa-side knee eh. Pagtuhod ko, parang may nag-snap doon sa may tuhod ko. Tapos parang may naramdaman akong numbness. So sabi ko sa sarili ko, parang napunit ata yung ACL ko or may something na napunit. Tapos kinabukasan, di na ako makalakad. Kung athlete ka, ina-advise ko, kung napunit yung ACL mo at meron ka naman pang pa-opera, kailangan mong pagawa. Hindi ka makakabalik ng 100%. Laging nandito, laging kumakalas yung tuhod mo. Marami naman doktor, kagaya ko, sa Banawi ako, tsaka nagamit ko yung PhilHealth ko, so naka-discount ako. Yung screw naman na magpapamahal dyan, yung ilalagay na titanium screw. Meniscus tear ka, yung meniscal tear repair kit, yun yung magpapamahal sa surgery kasi kung covered ka naman ng PhilHealth, malaki mababawas mo doon sa doctor's fee tsaka professional fee. Sa hospitalization. So, yan. 2 weeks or more than 2 weeks na ako. Siguro mga 13 or 14 days na. Kailangan mo linisin eh. Pero ito, natanggal na yung sutures. So, ang ginagamit ko lang mulat sa pool, yung after ko ma-surgery is yung peroxide. Yan. O agua oxinada. Tsaka bulak. So, kailangan mo talagang linisin para mas mabilis magsara yung sugat at hindi siya ma-infect. Kasi once na-infect yan, malaki problema. So sabi ng doktor, lagyan na marami, tapos hindi mo naman daw kailangan kaskasin. Idampi mo lang para ma-absorb yung gamot. Then kuha ka ng ano, tapos eto, tapon na daw to. Yung ginawa sa akin, tinapon ka agad eh. Ulit-ulitin mo. Lalo na pag tuyo na sugat mo, okay lang naman. Kaya yan. So after ko linisin yung sugat, pinapatayo ko lang konti yung gamot, tapos mag-hot compress na ako. Alam mo yung sugat para mas mabilis mag-heal, kaya kayo mag-hot compress. So ayan, after ko maglinis ng sugat, nire-ready ko na yung hot compress ko. So pwede naman kayong gumamit ng bote na may mainit na tubig. Pwede nyo i-roll doon sa pinakatuhod, pero ako ginagamit ko ito eh, disaksak. Yan. Nirarap ko dun sa knee. Tapos meron siyang 13 degrees ng init or level ng init para mainitan yung knee. Okay, sasaksaw na. Kumukuha ako ng benda para pantali. So, irarap ko to doon sa knee, itong hot compress. Then, tatalian ko nito, itong bandage, para hindi matanggal. Kasi wala naman strap to eh. Oh. Ayan. Yung pinakamainit kasi, medyo mahina kasi yung level ng init pag medyo 3 lang. So, sinasagip ko talaga doon sa number 6 hanggang 6 kasi to. Tapos gagawin kong 30 minutes kasi yun yung pinaka-minimum time. Medyo mainit na siya kagad. So, hindi pa tapos. Siguro mga 15 minutes na lang. Kasi wala namang indicator o walang timer eh. Walang timer, hindi mo makikita. Fortnite.
isang malaking bagay yung massage gun para mag-loosen yung muscle. Isang ginagawa ko, ito yung massage gun, ginagamit ko para dun sa quadricep muscle tsaka dun sa hamstring para mag-loosen siya. Kasi pag tight yung muscle, masakit siya. Syempre hindi siya movable. So malaking bagay yung massage gun tsaka yung heat compress para yung sa blood flow circulation ng dugo. Kasi yung muscle natin para siyang goma, pagka malamig madaling mapunit. So pagka nilagyan mo ng hot compress at minasage mo, mas elastic siya. Yun. Okay guys, so yung massage gun, malaking tulong yan para mag-loosen yung muscle. So yung thigh, yung side ng thigh kasama, yung quads, yung ibabaw ng thigh, tsaka yung inside part ng thigh, tsaka yung calf muscle kasi minsan doon napupunta yung bigat natin pag naglalakad tayo, tsaka yung hamstring. Importante yan. So guys, ito mga exercise na gagawin ko, ito yung mga nakatulong sa akin para makalakad ako agad. Sa unang-una kasing gagawin nyo yung stretching. So ito yung unang-unang gagawin nyo after nyo mag-massage gun tsaka mag-hot compress. So after nun, stretching. Malaking tulong yung belt. Ginamit ko yung jiu-jitsu belt ko para sa stretch. Or pwede kayong gumamit ng long towel. Ano, i-fold nyo lang siya. I-fold nyo siya para ilagay mo to dito. Ayan. Parang ganyan. Pero mas madali kasing gamitin yung belt. So, then, ito yung tinatawag na calf stretch. Dapat straight yung niya. Ito kasi parang pinipilit mong may straighten yung legs nyo. Tapos yung knee nyo. Ayan. Kasi sa umpisa talaga mahirap dahil medyo bend yung knee. So gusto mo talaga i-relax yung muscle tapos straight to. So gagawin nyo to mga 30 seconds tapos 3 sets. So dapat may timer kayo. Try to relax, then breathe in and out. Then try yung i-straight to. May stretch lang siya. Then next yung hamstring stretch. Ito yung likod na muscle. Malaking bagay ito kasi dito kinuha yung tendon. So para lumakas siya agad. Yan yung stretch. Lie down. Tapos ganun din 30 seconds, 3 sets. Kung kaya nyo ng mataas, maganda na make sure na diretso to. So kung kaya nyo hawakan yung belt ng isang kamay, push nyo to, yung knee, pababa. Mas relax. Breathe kayo. Hinga kayo na maayos. Kasi iba pala dito nagko-collapse pagka hindi kayo huminga na maayos. Ngayon kung medyo sanay na kayo at flexible kayo, atakin yung pataas. Then push. 30 seconds. Okay. Medyo flexible ako kasi active ako sa fitness. So, malaking bagay yung before kayo ma-surgery. Winorkout nyo na yung injured leg nyo. Then after nyo mag-stretch, kailangan nyo ng isang makapal na towel. So kumuha ko ng isang malaking towel para i-roll siya ng makapal. Kasi dito mo gagawin yung quad sets. So i-activate mo yung quads para mabuhay yung muscle at mag-grow. So ilalagay mo yung towel dun sa may back ng knee. Wala kang gagawin kundi i-contract yung muscle. So i-activate mo siya ng pag-contract ng muscle. So, kakount ka ng 10 seconds. Hold. Tapos, after 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, release. So, yung towel lang dito sa may back ng knee. Ang importante dito, parang imaginein mo, yung patela mo, ifo-forward mo siyang ganun para mag-contract tong quad muscles. So, ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos release. Relax ka siguro ng mga 10 seconds. Tapos ulitin mo to ng 30 times. Sets. So, ilalagay mo yung towel sa likod ng ankle or dito sa below the calves. Tapos ipipress mo siya
ng madiin yung heel mo sa sahig. Doon mararamdaman mo yung activation ng hamstring muscle. So, kagaya nito, ipipress ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, then release. So, mafe-feel mo yung tension tsaka yung contraction dito sa may likod na muscle na to. Kasi ito yung part na humina nung nakuha yung tendon Mag-ankle pumps ka. So, straight yung knee, lie down, tapos ipipress para maka-calf raises ka. Or mag-ankle pumps ka. So, point yung toes, then up. Point yung toes, try mo i-diretso yung knee. Relax. Up. Point. Okay, 10 times mo gagawin yun. Tapos 3 sets. Tapos, yung leg raises, isang malaking bagay to nung after ko ma-surgery kasi ginawa ko to, doon lumakas yung hips ko tsaka yung lateral sides, yung buong knee ko lumakas din nung nagle-leg raises ako. So, malaking tulong to after ma-surgery. Kinabukasan, ginawa ko rin to. Unti-unti. Kasi masakit sa knee. So, leg raise. 10 times na straight leg raise. So, slowly pababa. Para lumakas yung surrounding muscles saka hips. After ko mag 10 times nun, iahang ko yung leg ko. Tapos side. Yan. Inside, outside. Yan. So, 10 times din. Maganda to kung suot mo yung immobilizer or kahit wala, okay lang basta slowly para tamaan yung mga muscle at lumakas. Tapos isang malaking bagay, yung heel slide. So dito, nape-prepare ka na ma-flex mo yung legs mo kasi ito yung isang way para mas mapabilis kang makalakad kasi pag hindi mo siya kaya isagad na kagaya nito, hindi ka makakalakad na maayos kasi hanggang dito lang. Ganun din, gamit tayo ng belt, lalagay mo dito sa gitna ng paa mo. Between the ball of your feet tsaka yung heel. So, unti-unti mo siyang hatakin. Tapos magka-count ka. Halimbawa medyo tight na kasi magiging tight to, masakit So, magka-count ka ng mga 10 seconds. 10 seconds. Tapos relax ka lang. Try mong i-straight. Yan. Up. Yan, medyo tight. Hindi mo nakakayanin kasi masakit. So, kailangan mo ng tulong ng belt para hatakin. Yan. Medyo painful na siya. So, relax ka lang. Hinga ka. Count ka ng 10 seconds. Tapos, release. Relax lang. Straight yung knee. 5 times pagka medyo masakit pa. Ngayon ito, hindi ko pa kaya talaga i-10. So, unti-unti lang. Extension. So, tapos, i-straight mo yung knee. Tapos itataas mo ng straight yung leg mo. Then yung isa sa pinakamahirap kasi ito nga medyo tight pa yung hamstring tsaka yung tuhod mo para may rubber ba na naka-wrap. So malaking tulong tong leg curl para mapabilis yung paglakad mo or yung pag-flex. So hanggang dito pa lang ako. Baba. Try mong straighten tong knee. Tapos i-hold mo ng mga 10 seconds. Okay. Straight. Point yung toes. Pwede. Contract ng konti yung muscle. Push. Yan. Then, after nyo mag-exercise guys, kailangan nyo ng ice. So, ito, nilagay ko na sa plastic. Yung ice kasi, after ko gamitin, dinidiretso ko agad sa freezer para ma-reuse ulit, magamit ko ulit. So, malaking bagay yung ice para sa recovery ng muscle, sa recovery ng injury. Para kinabukasan, okay ka. Tapos, para mawala yung pain. Para mag-subside yung swelling or yung pamamaga para mawala. Tapos para mawala rin yung pain. Yung time, 20 minutes dito,
papatungan ko ulit ng towel. Pagka patong doon sa knee, then, para ko-cover ko para lahat ng lamig nandun lahat sa tuhod. So yan, malaking bagay yan guys. So yun lang, sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko mga exercises. So iba pa rin yung nagpupunta ka sa physical therapist kasi meron silang mga machine doon. So yun lang guys, salamat at subaybayan nyo ako. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe and share nyo na rin yung vlog ko para makatulong tayo sa iba. Please follow my Facebook page, Benjo Fogi.